First time kong makikita to. Ah, okay. Pero ito, years nyo nang ginagamit ang system na to or lately lang kayo nag-convert? Years na. Siguro Years na. since actually, nung 1980s pa. Oh, And I then see. we slowly evolved as the machines started to become newer and mas modern yung technology. Saan ang galing yung technology? Brazil, So, ganyan? Brazil, Australia. Australia. We started with Australian technology. Wow. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. In 400 meters, turn right. Bakit umuusok? Ayun, nag-harvest na. Lagay ka sa portable parang exercise. Ito, puno mo to, Central Azucarera, Tarlac. May one ho, Araneta. Paabli ka po. Ako si Buddy Gansenya. Okay, sir. Thank you. Ano yung sinisip-sip din na? Then you will arrive at your destination. Saan ba tayo makikita daw? Dito lang tingin niya eh. Head northwest, then turn right. Dial ko na. Head southeast, then turn left. Ay, hindi of Fatima na to. Hospital. Ay, nag-call siya. Ito na. Sir, white pickup. We will proceed to first location. White pickup. Sabihin mo nandito lang, pinag-park lang tayo ng car dito sa parking. Turn left, then turn right. Hello, Sir Bud. Ay, morning. Hi, hello. Good morning. Nandito kami sa, sa CAT. Sa loob, pumasok kayo sa factory. Ay, hindi. Andito lang kami sa parking. Ah, okay. Punta kami dyan. Ah, okay. Sige, sige. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, andito siya. Ikaw ba tayo? Parating? Yeah, Yun po ako. Oo. Convoy na lang tayo, Sir Bud. Sige, sige. Thank you. Punta. Ay, Namudol ka saan? si Juan na nagdadrive. May driver siya. Hello. Morning. Hi, Sir Bud. Ikaw na pala nag-drive. Gusto mo i-park lang, tapos sakay na lang tayo sa pickup. Diyan lang naman, dito lang naman sa field. Ah, okay. Sa Sige. left side. Sige, sige, sige. Okay na. Happy New Year. Happy New Year. Long time. Nagbakasyon ka ba? Hindi naman. Busy lang dito sa harvesting. Hello, sir. Si Gian. Ay, Hotel po, land acquisition po. Land acquisition. Sir, Yung doctor namin. hello, sir. She's in charge. Sir Mauro's in charge of all the independent planters here. Ah, okay. Yes. And si Sir Mark Hello, sir. in charge of harvesting for the whole operations. So we'll ano po proceed tayo? sa Sige po. Talagang super basic. super basic. Lahat nangyayari in one season, Sir Bunty. Planting, harvesting. Sir, sa loob na kayo. Sir, Hindi, okay lang. Ako na lang sa I see. ma'am, sa loob kayo. Sa loob Ito na lang kayo. Yan yung mga truck. After so long, Sir Bud, nagkita ulit tayo. Congrats sa successful niyong event last Thank you. October.
May mga na-meet ka ba doon? Yes, lalo na si Sir Kimo Si Kim. of Sugarcane and Beyond. Actually, maluwang din yung kanila, no? Yung sugarcane nila sa... Maluwang, and then they're well connected with their, parang may cooperative din sila, and they are heavily invested sa juicing. Oo. 2 weeks ago, kasi magkasama kami here talking about sugarcane juice and the different varieties that will work with the sugarcane juice. Ano yung magiging partnership nila? Hopefully, dadalhin namin yung sugarcane juice din niya dito, Talaga? so we can help each other on. Oo, amazing. Pero yung ibang sugarcane harvest, dadali nila sa inyo? Interested din siya sa ganun na gagawin. So, we'll see. Pero sa Taiwan, you saw rin yung mga vegetable nila. Dragon Yeah. fruit, malakas dun. Wala ako. Ang pinunta namin, rice mill. Tapos may company na kasi atin kasi seeds eh. Correct. Sila seedlings. Yung mga company ang binebenta nila seedlings, hindi seeds. So, may machine din magpa-plant. sa Ready field. for transplanting. Wow, Tapos Advanced, no? orchids, grabe Ganda. orchids sila. that's good. Sobra. Advanced sila, no? And hydroponics sila, sobrang advanced. Correct. Super layo natin. Anyway, Okay. Yes. so kasama po natin si Juanjo Araneta. Yes. And Happy New Year, Sir Happy Buddy. New Year. Long Second time na i-feature Correct. natin si Juanjo. Yes. But this time gusto kong kasi nung huli nag-concentrate tayo dun sa technical. Correct. Sa planting, sa planting, preparation, yes. lahat. Yes. So ngayon gusto ko mas kilalanin si Juanjo. Correct, yes. Kasi batang-bata pero nagmamanage ng Isip family bata lang, business. Sir Buddy. And at the same time, papakita natin yung process Correct, na yan. correct, Sa yes. sugar mill. Yes, O, correct. ang tawag nila ay Central Azucarera di Tarlac. That's right. So, We're the last standing sugar mill in Central Luzon. Kayo na lang natira. Oo, So wala na rin yung Pampanga. wala na. So, And by next year, 100 years na. Kayo, Yes. yung milling, Yung business. yung business. Will turn Wow. 100 years old. Imagine that, no? Yung 100 years na business, ikaw Correct. yung nandito na nagmamanage ngayon. Kami yung nagtutulungan pa rin. up to Galing. this time, yes. Yeah. We'll see a 10 to 12 month sugarcane that will Sugarcane. be ready for harvesting. Kasi last time sa planting tayo. Yeah. Okay. So we'll show the process of the harvesting. So yung harvesting nyo ngayon, it's something na parang iba na, no? Ibang Mechanical harvesting mechanical na, Sir harvesting Buddy, na. So yes. hindi na yung typical kinakat. Manual. Ang There linalagay is dun still, and it's still the favorable approach, but due to the increase of our economy and with new jobs, Oo. we're forced to also Mechanized. mechanize, also to hopefully create better profit as Oh, I see. the machines laging gumagana, ayaw laging Yeah. Pero Hindi since natutulog. when nyo ginagamit itong ganitong klaseng harvesting? So here in Central Luzon, our harvest season starts usually from the months of November up to March. Up to March. Yes. So kalagitnaan na tayo. Correct. And case to case also, as usually times of November to December, rains are still ongoing. Kaya hinahanap din natin yung tamang panahon. Kasi yung harvester, gulong din yan. And itong mga machine, Sir Buddy, mabibigat din. So, Oh, I see. So kailangan dry na dry. correct. First time kong makikita to. Okay. Pero ito, years nyo nang ginagamit ang system na to or lately lang kayo nag-convert? Years na. Siguro Years na. since year... Actually, nung 1980s pa. Oh, And I then see. we slowly evolved as the machines started to become newer and mas modern yung technology. Saan ang galing yung technology? Brazil, So, ganyan? Brazil, Australia. Australia. We started with Australian technology. Wow. But a lot of countries now are already catching up or advancing to this technology, like Thailand, India. a Pero lot mas of ahead Asian- tayo sa kanila? I would say Yes. we're in par, but
their way to apply technology and make it work, they're ahead. But we're catching up. Oh, I see. So itong machine na to, gaano kabilis? Let's say, in an hour, ilang hectares yung na-harvest ninyo? Usually, Sir Buddy, in a day, we average 10 trucks per day of mechanical harvesting. 10 trucks? Yes. And per truck, On how an many 8-hour tons day. yun? We average at least 20 tons per truck. Per truck? Yes. That translate to how many hectares yung ganun? So that will translate to about almost, if I'm not mistaken, 4 to 5 hectares. Wow! In a day? Yes. Kung maganda yung tubo, baka 2 hectares, 3 hectares, ano na siya. Hanggang doon lang, quota na. Balik ka, Boxer Bud. So parang chinachop na niya yung sugarcane? Correct. So si Sir Mark, in basic knowledge, pwede mong i-share Ano? yung mechanical harvester. Ano yung basic? Sige. Chinachop niya yung sugarcane, paano yung proseso? Pakilala ka muna, Sir Mark. So, good morning po. Mark po from Central Socorrero Tarlac, in charge po sa sugarcane harvesting. So, Sir Mark, i-explain mo naman sa amin yung the technical side. Yung Itong mechanical harvester. mechanical. So, Harvester. basically po yung sa mechanical harvester, yung canes na whole canes, parang dadaanan po niya yan. Correct. Then, i-chop po niya ng small, parang magiging maliit siya, sir. Parang magiging billet Billets. types. Pellet? Billet Ah, types. okay. Ganito kahaba siya. Ganyan. From yung ganyan, sir, na mahaba, chop niya small. Magiging billet type siya, sir. Ano yung components ng isang harvester, Sir Mark? May base cutter siya. May base cutter siya, sir, sa ilalim. Kung makikita niyo yung ilalim niya, yung may umiikot na chop, parang blades. Ayan, sir. So, parang dadaan dun sa ilalim yung canes. Then, aakyat, sir, dun sa chopper. Yun po yung, dun sa chopper, dun po i-chop ng billet type. And then, ilalabas niya po dun sa tail. Yung conveyor, parang conveyor. Parang conveyor niya. Apo. Ayan, makikita natin. Parang yung harvesting din ng corn. Correct. Apo. Then may dalawa po siyang blower para yung mga leaves may walay. Yung trash. Yes, sir. Gusto may- lang natin yung stock ng sugarcane. So siya lang nalalaglag sa loob ng Yes, sir. Yung truck? canes lang po. Lahat Then ng minsan leaves? may mga sumasama pa rin po na leaves. Yung mga ilan lang, sir. Konti. So yan yung mga billet, Sir Buddy, na bumababa. Every day we learn something new. This whole technology still has to improve. Sa mga ibang bansa, hindi truck ang pumapasok. May tawag nila na may tractor and may naka-attach na tipping Tipper bins ang na, yes, sir. tawag nila. Mas advanced yun. Para yung compaction sa lupa, hindi siya nako-compact masyado. Parang yung truck, sir, nandun lang siya sa main Sa road. correct, sa headland. But of course, Sir Buddy, we work with today's, kung anong meron, we make do first with what we have, no? So, we use the trucks plus the harvester, harvesting the sugarcane, and average per day is at least 10 trucks, Yes, sir. minimum per harvester. Depending on the size, sir. Correct. Size of the... Harvester, sir. This Harvester. big one, sir. So, at least 10. This is the John Deere CH John Deere. 570. 570, yes. Yes. The biggest John Deere. John Deere. Pero, pag yung maganda yung field, sir, yung maluwang talaga, sir, can go beyond 10 trucks, sir. A nice field. Yung tubo dapat kasing taas ng harvester. Oh, Yes. okay.
Ito kasi sir, parang naka-lodge na siya. Titignan mo. Kaya, Due to wind, rain, typhoon, lodge cane na sir body. Butit hindi natatapon. Galing din ng driver ng truck. natatansya na nila sir. Tsaka yung mga operator po. Yan, sir. Like no, tumaas dito, so Babalansin. binalansin niya. And then may mga code sila sa busina. May Yan yung mga ano nila. Yung sir, sa likod naman niya dinadala ngayon. Mm. So pag napuno yan, takbo na siya sa central, plant na, sir. then palit ng truck. Yes sir. Correct. Wow. Pag nag-harvest sir, laging 3 trucks yan sir. Ang kasama niya. Yes sir, laging 3. Para magmamaneuver yung kinakarga niya sir. Siya na yung next truck yung sasakot. Like ito, punong-puno na siya. Hindi pa puno yan? May Konti pa sir. konti pa? Yung ibang driver sir, yan nila yung pa, anong tawag doon? Kinuho nila. Yes sir. Eh, papantay pa niya. Papantay pa po. Ayan, magpapalit na siya eh. Yeah. Yes, sir. So, pagdating naman po nun sa dulo, yun naman po. Sa sako. Para makasave ng time siya. Ito yung example kung bakit ayaw natin yung truck sa field. Kasi pag umapak sa mga rows, possible namamatay yung raccoon on the next planting I see. season. So yung kasi tutubo pa to? Correct. Yes, sir. Correct. Sugarcane is a perennial crop, so every year tutubo siya hanggat kaya. Oh. Pero with the challenges we have, minsan hindi mo rin maiwasan sa ngayon, Sir Buddy. How's the harvest pag ratoon? Is it the same yung volume? Usually on the first year and second year, very dumadami yung tiller population. And what's important is how you maintain the raccoon. Sir Merck, explain mo nga kay Sir Buddy yung bakit nag-lodge. We have Sir Merck here, our cane doctor, to explain why sugarcane lodges. Bali, yung tubo po natin, supposedly may topper yung harvester eh, pero ang problema, dahil naglalodge siya, hindi ngayon efficient yung topping nung harvesting natin. So, Okay. naglalodge siya dahil siyempre mahaba siya, naglalodge siya, napipilitan siya mag-lodge. Unlike dun sa India ba yun na merong parang trellis na ano pa tinatali. Ito kasi sa napakaluwang na area hindi na practical Hindi kaya. na lagyan mo pa ng trellis kaya naglalodge siya. Correct. Tapos may bagyo kung minsan. Pagka may malakas na hangin, malakas na ulan, naglalodge na siya. Tapos kung makikita natin, mas kumikita kasi ang planter pagka ratuning na compare dun sa planting at sa plant cane. Kasi during ratooning, wala ka ng land preparation, Meaning wala yung ka farmer, ng 10 sir. points. So yung parte na yon, malaki na yung nababawas na, Sa cost na nila, expenses per se. So sa ratooning, magkukan ka na lang, kukultivate ka na lang, malalagay ng abono, that's it, pwede na. Or sometimes nagkakaroon ng weed control. Tapos gano'n. Kagaya nito sir, 'di ba dinaanan ng harvester and truck. Aha. Anong next na gagawin mo dito para tumubo yung plant? Bali, ganito, ang pagkatapos ng harvesting, gagawin yan with our company kasi, CET, nangangailangan siya ng additional source of fuel.
Okay. So kinukolekta yung mga trusses nito para maging Ito, Oo. kunin din. Bailing, binibuild crash ko, bailing. binibuild at ginagamit na pang-augment dun sa boiler namin. Kaya nakukolekta pa rin ito. And then dahil manipis na, kaya nakita natin doon ng hindi na ito sinusunog, nagkakaroon ng additional organic matter para hindi na rin sunugin. Tapos cultivation na agad. Kasi ito, given na mechanical harvester yung ginagamit, hindi na kami nag-stubble shade dahil nakasagad na siya. Correct. Oh, nakasagad na. Nakasagad na siya. Hindi Super na sagad nag-stubble- nga eh. Oh. Supposedly kung manual yan, May matitira pa, no? may matitira pa, kinuha niyon, in-stubble shade pa yun. May machine kami in-stubble shade, bago pa i-repair with fertilizer applicator. Ganun po yun. Meaning, ang tama talaga, dapat ito, ganito, sad-sad Oo, talaga. nakasagad po. Nandun po kasi sa puno yung pinakamatamis na parte ng tubo eh. Nasa basal portion niya. Kaya The sweetness is always in the lower part. So, kailangan ma-harvest yun. Correct. ma-harvest yun, sayang. Sa study kasi halos sa bawat, for every inch, in a hectare kasi halos 6 tons po yun eh. Oh, talaga? Kaya, Yung naiiwan? Oo, naiiwan. Kaya napaka-importante na maisagad siya. Oh. And the sweeter yung sugar, mas mataas yung recovery mo Yung recovery. pagdating sa mill. Yes. Bakit yung sugar nasa baba, hindi sa taas? Doon muna sa sir. Doon muna yung sink kasi ng ng ating sugar from photosynthesis. Kapag during maturity, ang unang nilalagay niya sa stem niya. Kaya yung puno yung doon siya Tumatamis. tumatamis dahil sa upper portion niya, pagka mataas yung yung tinatawag na hormone na gibberellin, doon niya muna sa ibaba ilalagay dahil doon mababa ang gibberellin. Correct. Pagka nasa taas kasi parang dahil mataas ang concentration doon, yung sugar na sucrose, yung sucrose form, lalagay niya doon kung saan walang gaanong gibberellin sa mataas yung abscisic acid. Ganun po yung. Kaya sa baba yung ilalagay. Thank you, Mao. Very technical. Pag na-bail na po ito, di malinis na. Oo. Anong next na gagawin ng farmer? Meron po kaming implement na tinatawag na reaper cultivator. I-rip na siya. Reaper cultivator with fertilizer applicator na kung saan in just one pass, nakapag-rip ka na, nakapag-cultivate ka na, nakapag-apply ka na rin ng fertilizer. Rippers to break the compacted soil from the harvest. So, So ito yung cane row, magre-rip siya dito sa left and right on the yung pinaka-kanal yung daan, niya. correct, dito. yung daan. Sa gilid niya po. Tapos igaganon po ba niya? Meron yung pang soil? one. Yes. We have different kinds of cultivator wherein kunyari may medyo makapal-kapal pa yung trusses niya. Pwede silang mag-opt into truss incorporator with fertilizer applicator. Pagka nasunog siya, repair with fertilizer applicator. Pero pagka may trusses pa, yun, ginagamit yung truss incorporator with fertilizer applicator. I-incorporate niya yung cane crash inside the soil to help build organic matter. Parang kung na rin, building the soil. Correct. Kasi Sir Buddy, if you keep pag lagi natin tinitil yung soil at hindi inaalagaan, binabalik sa kanya, nawawala. Nadideplete siya. Correct. After so many years, wala nang nutrients mabigay sa halaman. Problema kasi natin ngayon, sir, yung soil health. Kaya we are into Correct. building the soil health. May mga concoction kung saan merong microbes na nilalagay na rin sa lupa, nag-introduce ng microbes to help build the soil health. Yes. Paano yun eh? Ang luwang ng mga taniman yun? Kaya i-manage yung gano'n? Parang the company is pioneering the soil building through the addition of organic matter and microorganisms. So parang nagiging Parang nagiging ehemplo kung saan dapat ganito nyo rin gawin ng para sa lab ng nature independent naman. farmers. Na-adapt din sa culture. I Although see. a lot of independent planters, may sarili din silang concoction or techniques. Alam mo naman yung mga farmers, each one has their own specialty. Okay lang ba yun, Juanjo? Okay Or lang.
Oo. Dapat may protocol na sasabihin ng company, ito yung susundin. Wala naman. Wala. Anyone is welcome to have their own techniques as long as pagdating sa harvest, Maganda. pagandahan na ng lahat. Oo. Sino yung may mabigat, ganyan. May Like, matamis. one of our highest, they call it LKGTC, no? So, how many sugar per 50 kilo bag is a independent planter also. Aside from the corporate farms that also produce, there are also independent planters who are even producing high quality. Anything else na ano pa? importante dito sa harvesting? Siguro with regards to harvesting, sir, we have to include the maturity of the cane, sir. Para tamang. nandun kasi yung kasi kung you are harvesting na bata pa, Oo. wala siyang gaanong sugar content. Mm-mm. So nangyayari, parang gastos lang. Mm. So ang isa sa kino-consider is maturity. So ang ginagawa namin initially sa company part, binabasa namin yung tinatawag na bricks niya, Okay. yung juice niya, kung ano yung purity niya, yan ba immature na o hindi pa. Kapag ka ang bricks reading at yung top, middle and bottom is irregular, mababa pa sa taas, that is immature pa. Pero pagka correct. ang bricks reading is halos pare-parehas na Pare-parehas yung from top, top to middle, bottom, Bottom. we can consider it na mature na, kaya pwede lang i-harvest. So lahat ng planter, nagkakaroon kami ng service na ganon. Ang nagiging problema lang due Cane to sampling yung tawag. cane diba? sampling. Cane sampling. Cane sampling. So So, due to pupuntahan yung bawat field, sir? pinupuntahan ng yung mga crop coordinator namin, may mga kanya-kanya silang refractometer wherein binabasa nila, Oo. nire-read nila yung kung ano ba yung lote nila, mature na ba yung tubo or not. Pagka mature na, kinuwan sila, kuno-convince na pwede nang i-harvest. Pagka hindi pa, For wag naman scheduling para. na. Kaya ini-schedule nila, sir. So either yung farmer gustong ipa-harvest pero hindi pa pasado in terms of yung bricks, Oo. hindi yan Hindi yan i-harvest ng ipipilit company. na harvesting, sir. Correct. Though, kung minsan, kahit na hindi pa masyadong mature, pero meron tayong, pero kung kinakailangang palitan na, i-replant na yung area, Aha. may consideration, sir, na baka naman pag di mo pa in-harvest yan, baka butan ka ng Correct, dry correct. season. Ah, Hindi mo yan mga ma-harvest. ganon. So, may, Yan yung mga challenges sa yun yung may compromise, may farming. compromise. Kailangan i-timing yun. May timing pa rin, sir. So, ano ba? Pagka hindi naman, kapag ka-plant cane naman siya at di naman kailangan harvest, di pwede natin Kaya mo muna. hintayin. Oh. Correct. So, sa kwan naman, in terms of dun sa visual, kapag kayong tubo is kwan na siya, yellowish na, mature na yon. Okay. Especially pag yellow na yung dahon niya, yellow na rin yung stalk niya, mature Okay. na yon. Pero pagka kung minsan due to unpredictable weather, hindi natin masabi kung kung minsan naka-schedule na siya, pero dumating yung ulan na unfavorable do sa harvesting, may compromission. And So minsan, nadi-delay pag ulan ng ulan. Oo, di-delay yung how about yung flowering? tapos yung flowering, Yan yung flower ng sugarcane. Ah, sa flower taas. niya yan? Oo. yung flowering nag-indicate din ng kanyan, sir, ng pangalan ito, ng maturity. Maturity. Correct. So pagka palabas pa ng flower, mataas yung sugar, yung water content ng tubo. Okay. Pero pag bumagsak na yung flower niya, mature na siya, that indicates na mature na siya. Kailangan. Kailangan pwede nang i-harvest. So aside from the signs, sir, na tinitingnan nyo, the bricks, yung itsura, Tsura. how about the age? Kung kailan nag-plant? Kino-consider din Okay. yun, sir, base dun sa Variety. variety. Correct. Kung Variety. early maturing variety siya, nasa 10 to 12 months pwede na. Pero kung late maturing, nasa 12 to and beyond, 12 to doon siya pa lang 14, siya no? nagkuha, nagmamature. Mm. Depende pa rin, aside from variety, depende pa rin doon sa application ng nitrogen. Pag Ng mataas fertilizer, ang nitrogen fertilization, medyo nadidelay Madidelay din. madidelay din, sir. At kapag konti naman, siguro i-design natin na pang early milling, pagkatamtaman lang, nasa mid siya. Bakit po kung merong early maturing variety at saka yung Late maturing. late maturing Late maturing. variety, alin po yung mas prefer nyo na variety? We are into kwan naman na ngayon, sir. Specific variety for specific soil. So, yung adaptability ng variety is depending on the
soil condition. So, Okay. kunyari, ganitong magandang lupa, we are putting early maturing variety para kahit na maaga pa sa panahon, Anytime na kailangan. pwede nang i-harvest. Pero yung mga late maturing variety, nilalagay namin dun sa mga lugar na kung medyo saan hindi maganda masyado. ang schedule for harvesting is pang late siya. Kung malalayong lugar, sir, bagay, ganyan. So the same as true with regards to environmental adaptability of varieties. Given na may iba-ibang tayong lupa, meron kaming magandang lupa, meron kaming lupa na lahar area, meron kaming lupa na frequently Clay. flooded, kinakapat din namin kung anong variety yung nilalagay namin Best dito. nila. Kunyari, sometimes kasi yung mga early maturing variety, most of the time, hindi siya kumakapad doon sa mga sandy soils. Right. Kaya meron kaming we are selecting also varieties that is suitable for the sandy soils and mountainous areas, yung mga droughty soils. Meron kaming mga ganong mga So, ang pagtatanim ng variety ay depende doon sa soil condition. lupa, soil condition Environment. at in distance. Actually, we call it environmental adaptability ng variety. Para hindi napipilitan yung planter na nagtatanim na hindi pala kumakapad, at the end of the day, lugi siya. Correct. To maximize the area, we Maximize. program with the specific variety. So may variety programming. May soil program. analysis pa yan, May soil lahat. analysis. For So, proper fertilization. Siguro the company is, as of now, the company is planning to put up high-tech soil slab para makatulong sa mga independent planters namin. Sa top kanila. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.